Magandang umaga sa inyong lahat. So ngayong umaga ay andito ko ngayon sa papasok talaga ng Tagbilaran City. So alam nyo ba na ako ay galing pa sa Hagna. So isipin mo yun 60 kilometers na po yung tinakbo from Hagna to Tagbilaran City na pinaka landmark ng Tagbilaran City. So isipin mo yun, full bars pa rin, oh. Grabe, 60 kilometers. So ngayon, papakita ko sa inyo kung na talagang totoo na ito ay sa Tagbilaran City. So, nakalagay dito, welcome to Tagbilaran City. So ngayon, grabe, isipin mo yun. Umabot na ng Tagbilaran City. So ngayon ako ay papunta pa talaga ng Panglao. So let's see kung dapat pa talaga to sa Panglao. Sipin mo yon, ang layo na yung range na narating ng isang charging. So yan, you know, 60 kilometers na po yung tinakbo niya. Klaro-klaro yun, 60 kilometers po ang tinakbo niya. So ngayon ay papunta na naman ako papuntang Crossway. I mean sa tulay. So ngayon ay punta na ako lang Tagbilaran to Panglao na naman ako ngayon. So tara. Yung papasok na puntang Tagbilaran City. So kitang-kita mo yung ngayon, yung series bus na tumawid. Papunta naman yan sa kanan. So ngayon ay papunta na ako sa Panglao. Grabe, sulit, ibang klase talaga yung brand ng e-bike na Hatasu. Wala akong masabi, talagang sobrang tipid. Saka napaka-smooth yung biyahe, smooth siya mag-drive. Nakaka-proud talaga as user sa ganitong brand na Hatasu. So ang sabi talaga sa mismong mga agent na Hatasu, manager nila, ay ang sabi talaga is 60 to 70 kilometers lang po yung range ng takbo ng ganitong brand na e-bike. Pero grabe, iba pa rin talaga yung sa theory na hanggang 60 to 70 lang, kasi based on actual experience ko talaga, ito po ay talaga hindi haka-haka at talagang totoo na ang Hatasu Hero 2 ay magpas ng 60 kilometers po ang kanyang tatakbo sa isang full charge. Tandaan lang na itong full charge na to ay nasa minimum is 8 hours hanggang 10 hours. At sa'yo, kung gusto mo 8 hours, minimum na po yun. Pero wag ka lang lumagpas sa mahigit din na hours. So grabe. So ito na ako kapaba na
sa mismong lugar na tatawid ako pakaliwa papuntang Panglao. So dadaan muna ako ngayon dito sa Junction Bridge. Grabe, bars pa rin dito ngayon. Sa mahal ng gasolina ngayon, grabe, sobrang mahal. Kasi ang increase ngayon ay sobra na sa 90 ang presyo ng gasolina. So ngayon, napaka-advantage ngayon kasi ngayon, nakaka-e-bike ako, talagang sabi ko na liquid. Ngayon ay papunta na ako sa Panglao. So grabe, ibang klase talaga na masu brand. Kung kayo ay pipili ng brand na e-bike, talagang quality at durability, grabe, wala akong masabi talaga sa Hatasu. Tipin mo yon sa layo ng range ng tinakbo. So iba pa rin talaga yung actual experience pag biyahe talaga. Kasi kung sakaling importante maka-e-bike is talaga dapat is mag-turn signal ka, napaka-importante. At the same time, tingin talaga palagi sa side mirror. Hindi lang basta-basta lang ka lang tatawid na hindi ka titingin sa side mirror kasi minsan kapag turn signal ka pa ay mga iba talagang mga driver na talagang walang pakialam, basta makasingit lang dahil sa pagmamadali nila. Importante pa rin yung safety natin, kaya mismo sarili mo dapat ay ingatan talaga. Kailangan masyadong careless, lalo na sa pagmamaneho kasi ito ay nasa kalsada ka na, kailangan talaga is maging observant ka sa paligid, tingin ka sa left and right ng side mirror. At the same time, kailangan mag-turn signal. So grabe, ibang klase talaga ang brand ng Hatasu. So hindi ako nagsisisi na talagang kumuha ko ng e-bike na ganitong brand ng Hatasu. Talagang napaka quality products o produkto ng Hatasu e-bike. Importante pa rin sa atin na dapat is safety. Kailangan sa gilid tayo lagi ng lane, lalo na tayo ay e-bike. So since ang e-bike ay hindi naman naka-design para talaga kumuha ng lisensya, pero tandaan na dapat kahit walang lisensya, kailangan pa rin yung isip natin ay tayo ay talagang driver na merong license. So sa ganun is maging aware tayo sa mga traffic rules, ano yung mga violation. At the same time, importante na dapat is kahit hindi ka karehistro sa LTO, ganitong brand na e-bike, kasi according sa LTO talaga is below 50 yung speed is wala ng lisensya. Pero since ang disgrasya talaga ay wala akong pinipiling bilis or bagal. Minsan nga kahit mabagal ang takbo mo, kung meron naman mga taong careless na nakasunod sa'yo, kaya hindi natin matasabi talaga na nasa lakas o nasa bilis saka bagal ang disgrasya. Kaya importante pa rin maging aware tayo sa mga traffic rules. At the same time, kung wala kang idea sa mga traffic rules, mas maigi, meron din mga tutorial sa mga makikita mo sa YouTube na kung ano yung mga signage daan. Kaya importante pa rin yun na dapat is alam natin yung sign na kakapaligid dito sa kalsada. Importante, tulad ng ganyan, may mga signal na ganyan, kailangan alam mo kung bakit may ganyan signal. So
ito, naka-gear 2 lang ako ngayon kasi gusto ko mas tipid naman ng konti. So, importante pa rin. Dapat is maging aware tayo. Bukas na. So, ang layo talaga ng narating na Kaso. Okay. Paakyat talaga itong lugar na to. Yeah, importante pa rin. Gear 2 at gear 1, kaya nang umakyat.
ano, yung takbo ngayon talaga kasi kung sa ganun is mas mahaba-haba pa talaga yung lanes na kanyang itatakbo ng ganitong e-bike. So ngayon ay kasalukuyan ay andito ko ngayon sa Dawis Highway. So Dao na po ito. So tipin mo yun. Takbo ko ngayon is nasa 69 kilometers na po. So grabe, 3 bars pa yung ano niya, gauge niya sa battery. Tipin mo yun, 69. Tapos minsan mabalik pa ng 4. Grabe. So masasabi ko talaga na itong brand ng itong e-bike ay masasabi ko na rin talaga na long range na rin. As long as umaabot ng 70 kilometers lang yung biyahe mo, ay recommend sa inyo yung ganitong brand na Hatasu e-bike. So ito ay talagang isang ride lang, umaabot talaga siya ng mahigit 80 kilometers. So grabe, isipin mo yun, 80 kilometers, yung ganun kalayo talaga ang itatakbo ng full charge ng Hatasu Hero 2. So napakatipid kasi kung tutuusin talaga, kung ako ay namamasahe mula Hagna hanggang Panglao, is talagang malaki na yung gastos nun. Nasa 120 na nga yung series pass, yung Dure, 100 na yung Pamilite. 200 pesos yung pamasahe. So isipin mo yun, 100 pesos ang pamasahe. So ang laki tipid talaga. Kung dati talaga yung commute lang ako ang putang Hagna, mas umabot talaga ng mahigit 400 pesos sa pamasahe. So ngayon, paano tipid din to? Tusin, daga lang talaga sa biyahe kasi masanay ka rin naman talaga pag palagi mo na ginagawa na magbabiyahe ng mga mahabang-habang biyahe. Kasi yung Panglao to Hagna, masasabi ko na rin talaga na long range na siya. At sabihin ng iba na short range lang yung ganitong e-bike, pero ito masasabi ko ring long range na rin talaga. As long as 70 kilometers to 80, kayang-kaya ni Hatasu Hero 2. So grabe. Oh, 70 kilometers na, pero hindi pa siya lubat. Ibang klase talaga ang brand ng ganitong e-bike. So 70 kilometers na tinakbo. Grabe. Ibang klase talaga yung performance ni Hatasu, kasi hindi ko akalain talaga na umaabot ng ganitong kilometer range. Kasi dati Panglao to Valencia ay nagbiblink na yung battery gauge ng ganitong brand na Hatasu. So yun yung expectation ko na talaga, na hanggang Valencia lang. Pero ngayon grabe, hindi ako makapaniwala na sa ilang weeks na gamit ko tong Hatasu Hero 2 is marami akong na-discover na meron pa palang ibibilis yung ganitong brand na e-bike na Hatasu. Dati kasi ang range ng e-bike na to, ang top speed niya ay hanggang 35 kilometers per hour lang. Pero kalaunan, pagdating ng 2 weeks, nagulat ako kasi naging 38 yung kilometer, 38 na yung top speed niya. Tapos kanina, grabe, pagpahon lang talaga, ayun talagang yung pahon ng kalsada, o yung pababa lang yung kalsada talaga, is umaabot siya ng 41 kilometers per hour. So mabilis na rin sa ganitong brand na e-bike. Tipid mo, ganun na kalayo, 71 kilometers.
sa Pondere dito sa Dao-Dawis. Grabe ang klase, ang layo na tinakbo. Tipin mo yun, hag na ang layo na po nun, pero grabe hindi pa nalubat. Ibang klase talaga ang Hatasu. Kaya kung kayo ay maghahanap ng e-bike na matibay, maaasahan at napaka-smooth ang ride, aba, piliin nyo na po ang brand na Hatasu. Kasi ito ay hindi lang talaga is nirecommend ko siya dahil sa brand, kundi marami akong na-observe na kakaiba na talagang iba pa rin yung theory na magsabi na hanggang ganito lang. Umabot na siya ng 71 kilometers. Grabe. So, sa 71 kilometers, 3 bars pa. Grabe. So, umabot na siya ng 72 kilometers. Grabe. Practically, ang layo na ng binyahe. So, iba pa rin talaga yung theory na hanggang ganun lang yung range nila. Pero ang pinaka totoo talaga na range ay malalaman mo lang kung talagang ikaw ay mismo ang gumagamit sa ganitong unit. Kasi dati, ang sabi talaga ng Hatasu ng manager ng Buhon ay hanggang 60 to 70 kilometers lang. So grabe, hindi ako makapaniwala na aabot na ganitong range, kalayo ang nagpakbo. So grabe, napakasulit. Ngayon ay malapit na ako sa Libaong. So isipin mo yun, grabe, tayo na ay narating. So, grabe. Ang klase talaga. So, sa Libaong lang ako ngayon. So, malapit na talaga sa Nawala, Panglao. So, Nawala, Panglao. So, mula dito is nasa 8, siguro mga 7 kilometers. Grabe. Iba ka talaga, Hatasu e-bike. Napaka sulit.
saglit. Sikin mo yun. So, grabe. Dito na ako ngayon sa Libaong. So, makikita mo yung skina dito. May papuntang Amarela. So, tingin. Grabe. Malayo na narating. So, 73 kilometers na yung range na natakbo. So, naka 3 bars pa rin. Grabe. So, 74 kilometers na yung tinakbo. Grabe. So, medyo malapit na talaga sa marurungan ko sa Tawala, Panglao. Gandahan na lang yung takbo. Kali di naman ako nang mamagaling siya.
tataas pa ang kilometer miles na sasakyan. Ngayon ay grabe, umabot ako ngayon sa Sawala, Panglao. So hindi pa rin lobat, ibang klase. So, papasok na talaga doon sa ang brand of BYD electric. Grabe. Napakasulit kasi yung biyahe mo is hindi ka na gumagastos ng pang-gasolina kasi ito ay electric, saka napakatipid talaga, ibang klase talaga yung e-bike na ganito, nakataso. Talaga may mga tao talagang kasaway pagdadrive sa daan, kaya kung madisgrasya yun sa pool galing mangyayari yun. Grabe, ibang klase, 78 kilometers na.
So, grabe. Sipin mo yun, no? 79 kilometers yung tinakbo from Hagna. So, isipin mo yun, 79 kilometers pero 3 bars pa rin. Ibang klase.